Alauna medya na mga dreno. Pero etong apat na pintuan na to ikakabit ko sa dalawang double door. Kinabit ko na yung mga bisagra mga dreno. Medyo ang medyo mahirap lang dito is lalo na pag mag-isa ka, yung itatama mo yung bisagra dito mga dreno. Pero may paraan dyan. Lalagyan mo ng kalang yung ilalim ng pinto mga dreno. Kasi nga mas mataas ng konti yan. Lalagyan mo lang ng kalang dito. Kasi medyo may kabigatan yung mga dreno. Yung pinto na yan. Kaya didiskartehan na lang mga dreno. Tingnan natin to. Medyo madaling na ikabit tong isa mga dre, no? Pero pag ganyan, kasi mga dre, ang una kong nilagay itong nasa gitna tsaka itong nasa taas. Inuna ko pala itong nasa taas mga dre, no? Itong nasa taas, tapos itong nasa gitna. Tapos pagdating rito, hindi tatama yan mga dre, oh. Medyo mahihirapan ka dyan. Pwedeng sundutin mo yan. Sundutin mo ng pansundot. Tingnan natin. Sa baba naman sablay mga dre, no? So ang ginagawa ko pag ganyan mga dre, luluwagan ko na lang to. Yung mga yan luluwagan ko para may itama ko lang. Ganun lang style mga dre, no? Pag mag-isa lang kayo nagkakabit. Mas mabigat yung pintuan mga dre, yung kahoy. Parang nasa 20 kilos eh. Pag mag-isa ka lang talagang may hirapan ka. Lalo na kung bago ka lang mga dre, no? Teknika na lang ba? Yan, okay na yan mga dre, no? Tingnan natin kung nasa level. I think tama naman mga dre, no? Yan. Isa na lang mga dre. Double door kasi yan eh. Dalawa yung lalagyan ko. Yung isa nandoon. Ganun pa rin ang sistema mga dre. Gaya nung nauna. Stop it. Up. Maybe my friend. The other way around. Yeah. Okay. Up. That's it.
That's it. Yeah. Stop it. Okay. Okay. There. And this one, you can pull this one. Pull that one. Yeah, just like that. Pull it like that. Yeah, okay. Then remove this, the cylinder hose. I start. Yeah. First. Okay, close it. I close it. That one. Yeah, that way. Okay. That's it. And up. Yeah. Get your key. There, my friend. Oui. Yeah, the key. The key. Yeah, you have the key there. Okay. The other one. Which is this? Yeah, that one. Try it. Maybe this. That one is heavy? Yes. Okay. Propane tank yan mga dreno. Propane gas. Tama ba? Propane gas. Ito yung ginagamit namin panlinis sa ano mga dreno, sa parking lot. That's it? Yes. Okay. Yeah. That's it. Very easy, huh? Yes, very easy. Yeah. It's okay. Oh. Yeah, it's okay. Okay, Roman. Thank you. Okay, take care. Ayan yung bago kong kasama mga dreno. Ano yan? Estudyante. Wala silang pasok ngayon. Pag nagkapasok sila, magre-resign na siya. Tapos magtuturo na naman ako ng bago. Di ba? Magaling. Mga dre. Yay! Bago ang lahat mga dreno. Martes 4:34 mga dreno. Nag-OT ako ng 1 oras dahil dun sa pintuan, pero hindi ko pa rin natapos kasi kulang ng barrel bolt mga dre, yung trangkahan pang sara. Sa donation natin mga dre no, meron na tayong 21 donations mga dre no, at bukod pa dyan yung dalawa na hindi rito sa GoFundMe mga dre no. Yung isa nga nag-send sa akin from Japan, tapos kahapon si Kabayan mga dre, si Kabayan Montreal, yung gala dito sa Canada mga dre no, pinakagala dito sa Montreal. Visit nyo yung channel niya mga dre no. So 21 donations mga dre no, dito sa GoFundMe. Ang total niya mga dre 475 mga dre. Maraming salamat po no, maraming salamat po sa mga bumati at nag-donate sa fundraising natin mga dre no. Pagkatapos mga dre, magkano nga to? 475. Tapos mga dre, yung nasa akin pa na pera, which is mga $330 mga dre no. So more or less mga dre no, nakaka 800 na tayo. Ganun na tayo kalapit mga dre, makakalahati no. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa
sa fundraising natin mga Dre, no, dito sa GoFundMe. Sa hindi pa po, baka po gusto nyong makatulong, makadagdag po, no, kahit $1, welcome po yan. Malaking tulong po ang magagawa niyan mga Dre, no. Pag naipon natin yan, matutupad natin na mabigyan ng kumbaga mas magandang kinabukasan yung isang tao mga Dre, no. Maaaring hindi nyo siya kilala mga Dre, pero ipapakilala ko siya sa inyo mga Dre, no. Nang sa ganun makita nyo yung muka nung taong tinulungan nyo mga Dre, no. Makita nyo yung kahit paano makita nyo sa mukha niya yung saya mga Dre pag dumating yung araw na makuha na natin yung ano niya mga Dre, no, prosthesis niya o yung prosthetic legs niya mga Dre, no. Kaya mga Dre, maraming salamat talaga sa inyo. Kumbaga mangyayari lang to mga Dre, no, dahil sa tulong nyo. Kung wala kayo, mahihirapan ako mga Dre, no. Hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya thank you po sa inyo. Sa mga susunod na araw mga Dre, mag-a-update ako sa inyo. Kumbaga kung magkano man po yung balikom, kumbaga ipapakita ko po sa inyo yan. Nang sa ganun hindi po, wala pong magtatanong kung anong nangyari sa pera. Magiging transparent po tayo at sisiguraduhin ko po na lahat po ng pera na malilikom ay magagamit po sa medical needs ni Daryl mga Dre, no. Hindi ko alam kung alam niya na to mga Dre, no, itong ginagawa ko na to, kasi nga gaya ng nabanggit ko kahapon, kumbaga ano to mga Dre, no, surprise sana sa kanya mga Dre, no. Yun sana yung gusto kong mangyari, pero ewan ko kung mangyayari nga yun mga Dre, no. Pero ganun pa man mga Dre, sobra akong natutuwa talaga at nagpapasalamat po sa lahat ng sumusuporta at kayo po na nanonood at humihiling ng magandang resulta ng pagtulong natin na to. Maraming salamat po sa inyo sa pamamagitan po ng pagnood nyo sa mga video at sa pag-like. Para na rin po kayong nag-donate mga Dre, no. Kaya kasama po kayo sa ginagawa natin ito mga Dre, no. Kumbaga mga Dre, sabi nga nila, no, na maaaring makalimutan ng tao yung pangalan mo, 'di ba? Pero hindi yung damdaming ipinadama mo sa kanya mga Dre, no. Lalo na nung panahon na tinulungan mo siya. Kaya mga Dre, maraming salamat ulit sa pagkakataon na ibinigay nyo para makatulong tayo sa isang tao mga Dre, no. Parang naiingayan ako sa sasakyan na to mga Dre, no. Yung ganito, pag umaandar siya, parang dinig na dinig yung makina. Hindi ko alam, no, kung ganito ba talaga, kasi ngayon lang ako nagkasasakyan mga Dre, no. Dati ano lang naman ako wala nga akong bike Pagka uwi ko ng Saudi yun, nagka e-bike ako. Tinulungan pa ako ng asawa ko makabili, di ba? Hindi ko talaga naisip kahit kailan mga Dre na magkakaroon ako ng sasakyan mga Dre, no. Kaya hindi kasama sa pangarap ko yan Ang kasama lang sa pangarap ko dati mga Dre, Frigidaire. Kasi lagi ako inuutusan ng nanay ko bumili ng yelo dati mga Dre, no. Kaya sabi ko, pag nagkabahay ako na may silong, siguro ang gamit na gusto ko na hindi dapat mawala ay Frigidaire mga Dre, no, refrigerator. Sabi ko yung sasakyan, optional lang yan, parang ganon mga Dre, no. Ganon lang kasimple yung pangarap ko dati mga Dre, no. Sabi ko, yung bahay ko parang ano lang mga Dre, no? Isang bahay na may silong, parang modern bahay kubo mga Dre. Tapos may puno ng mangga, yung ganon, para malilim ba, mahangin. Ganon lang kasimple yung pangarap ko dati mga Dre. Hanggang ngayon naman, ganon pa rin, no. Masaya na tayo sa ganon mga Dre, no. Kaya nandito tayo sa Canada, di laking pasasalamat natin mga Dre. Kanina pala mga Dre, nung nasa Walmart ako mga Dre, no. Tinitingnan ko yung dating tulo doon. Tapos may nakita ako mga Dre, isang subscriber natin na tiga Dubai na napunta rito sa Canada mga Dre, no. Isang buwan pa lang siya at nasa Tim Hortons siya nagtatrabaho mga Dre, no. Tapos in-interview ko siya. Pagkatapos in-interview ko nga siya mga Dre, no. Hindi ko lang na-record, kumbaga nakahiyang ko.
Pag nauunahan ako ng hiya mga Dre, no, talagang nahihirapan ako makarecover eh. Pero nagbablog din to mga Dre ha. Mamaya biyahe muna tayo, tapos tutuloy ko yung kwento mga Dre, no. Alis na tayo. Pupunta pala akong Costco mga Dre, no. Hindi ko na sasama si Jocelyn kasi tulog siya. Naisip ko kasi mga Dre, magluluto akong ulam or bibili ako sa ano dito sa KFC. Sa KFC mahal mga Dre, no, isang bucket. Pag napunta akong Costco, may chicken dun eh, isang buo $10. Yun na lang bibiling ko mga Dre, no. Medyo malayo nga lang yung Costco, pero makapag road trip tayo mga Dre, no. Lubos po yung pasasalamat ko na kahit paano po, hindi pala kahit paano mga Dre, no. Kumbaga lubos yung pasasalamat ko na mainit po yung pagtanggap na ginagawa nyo. Kaya maraming salamat talaga mga Dre, no. Kasi hindi lang naman pera yung pinag-uusapan natin mga Dre, no. Yung ibinigay nyo, kumbaga ano yun eh, oras nyo yun mga Dre, di ba? Oras yun na kung bakit kayo kumita ng pera mga Dre, di ba? Kumbaga bahagi ng oras nyo, ng buhay nyo yung ibinigay nyo. Hindi lang dahil pera lang yan, hindi po ganun, no? Kaya nga mga Dre, pag bumibili ako ng gamit eh, di ba? Hindi pera yan eh, oras yan eh. Nung nakaraang araw mga Dre, no, nagpunta kami ng anak ni Gina, si Carlo. Nagpunta kami sa outlet. Kaming dalawa lang. Sa ano ba yun? Sabado ba yun? Linggo. Wala akong nabili. Ewan ko ba mga Dre? Sabi ko hindi na maganda to ah. Parang nagiging sobrang ano na ako ah. Sobrang, alam niyo yun, ang dami kong isip bago bago bilhin yung isang bagay mga Dre. Tapos si Carlo, sabi ko, oh, magkano nagastos mo? Kasi 4 yung dala niyang ano mga Dre, no? Iba't ibang klaseng ano eh, paper bag eh. 300. Ako ganun-ganun lang, di ba? Kasi binata mga Dre, no? Ako, nako po. Punta ako sa guest mga Dre, no? May nakita akong t-shirt, nagandahan ako, di sinukat ko, no? Kulay pula, ang ganda mga Dre, no? Ang unang basa ko mga Dre, 50% off. Dinala ko na sa cashier mga Dre, babayaran ko na. Sabi sa akin that would be $34 sir. What? 34? What do you mean? That is on sale. Where did you get this one sir? There. Oh, it says that if you bought 2, the second one will be 50% off. Oh really? Yes sir. Okay, put it there, then I'm gonna go back there and look for another one. Hindi na ako naghanap, umalis na ako. Ang bira oh. Pero gusto ko yung t-shirt pang Andre, no? Kino-consider ko pang ano eh, bumalik uli eh. Babalik uli ako, sabi ko. Kasi ang tagal ko nga nag-ikot mga Andre, no? Wala akong makita na makakasundo ko yung presyo mga Andre, no? Tsaka yung ano ba, kumbaga, kung bagay sa'yo, ano, parang ganun. Kino-consider ko na bumalik talaga, sabi ko, walang ibang ano, choice, sa guest na ako. Diba? Doon na ako bibili. So mga $50 siguro mga gastos ko para sa 2 damit. Ganun na naiisip ko mga Dre, no? Ginawa ko, kumain muna ako. Hindi ako dumiretso dun sa ano, sa guest. Kumain muna ako mga Dre. Pagtapos ko kumain, parang ano ko, yung nahimasmasan na ako. Ako, okay, never mind. May t-shirt naman ako eh. Ewan ko ba mga Dre, no? Pambihira oh. Sabi ko parang ano, mali na yata itong ginagawa ko ah. Ang dahil ko natutunan dito sa Canada mga Dre, no, pagdating sa pera. Kasi kahit pag ganito lang ako mga Dre, ano ako eh, bulagsak ako sa pera mga Dre, no. Kumbaga minsan bibili ako, hindi ko tinitingnan mga Dre. Dati nung bago lang ako rito, hindi ko masyadong tinitingnan yung presyo. Tapos pag nagpapadala, hindi rin ako aware kung magkano yung padalahan. Basta sasabihin ko lang kung magkano yung papadala ko. Hindi ko alam kung magkano yung palitan, yung mga ganun. Simple things mga Dre, no. Minsan sinasabi ni Jocelyn, ano ka ba? Nagpadala ka, hindi mo alam. Ako, what's the difference? Kung bumaba lang ng konti, di ba? Does it matter? Magpapadala ka at magpapadala ka eh. Magpapadala, parang ganun mga Dre, no. Pero ngayon,
Dati rin mga Dre, pag nagpapagas ako, I don't care. Magagas lang ako full tank, that's it. Hindi ko alam kung anong presyo. Pero ngayon, ang mahal naman ngayon. Grabe, nung nakaraan ganito lang yan eh. Alam ko na eh kung magkano yung itinaas eh. Kahit cents lang mga Dre, no? Pambihira. At palagi ko naman kumbaga good thing din yung mga Dre, di ba? Kasi nga somehow nagiging aware ka na sa ano eh, sa gastos mga Dre, di ba? Hindi ka lang bili ng bili ng without consideration, yung ganun. Sobrang traffic. Ano na ako dito mga Dre, no? Mga 15 minutes. Ikwento ko na yung tungkol kay Brian mga Dre, no? Kasi nga nasa Walmart ako kanina. Katapos kumbaga tumitingin din ako nung mga keso ba mga Dre. Tapos nandun din siya, napatingin siya sa akin. Tapos sabi niya, "Sir," parang ganon. Tapos sabi niya, "Yun, nakita rin kita." Sabi niya ganon mga Dre, no? Kasi nga dito lang siya malapit sa akin mga Dre, no? Siguro mga 20 minutes away. Hindi lang ako makapunta sa kanya kasi nga medyo busy mga Dre, no? Tapos tinanong ko na sa kanya kung kailan yung day off niya. Sabi niya every Friday. Tapos may isa pa siyang day off, kaya lang parang hindi niya alam kung kailan yun mga Dre, no? Parang hindi nakapix yung second day off niya. Friday hindi naman ako libre mga Dre kasi nga may trabaho. So yun nga mga Dre, no? Nagkita kami. Tapos kinumusta ko siya. Sabi ko sa kanya, "Oh, kumusta naman?" Sabi ko ganun. "Ano, kayang-kaya ba?" Sabi ko ganun sa kanya mga Dre, no? Tapos sabi niya, "Medyo nahirapan nga ako, sir eh." Sabi niya ganun. Nahirapan ako nung especially nung bago pa nga lang daw siya mga Dre, no? Sabi ko, "Paano mahirap?" Yung mahirap pala in terms of trabaho mga Dre. Kasi sabi niya nag Tim Hortons naman daw siya sa Dubai. By the way mga Dre, no, from Dubai nga siya, kung di ko pa nabanggit. Galing siya ng Dubai, tapos nag-straight siyang hindi pala straight from Dubai, tapos nagpunta nga siya rito. Hindi straight kasi mga Dre, sa Pinas pala siya nagpa-medical, tsaka nagpa-biometrics, parang ganun mga Dre, no, sa Pinas. Kaya doble gastos din pala, no. Tapos bumalik yata siyang Dubai bago nagpunta rito. Hindi ko nalinaw yun mga Dre, no. Baka pag uwi niya sa Pinas, pagka biometrics niya tsaka medical, nag-antay na siya ron. Anyway mga Dre, sabi niya nag Tim Hortons nga raw siya sa Dubai. Hindi naman daw ganun kumaga hindi ganun ka-busy. Pagdating niya daw dito, nanibago siya mga Dre, no. Talagang yung pagod niya raw madami mga Dre, no. Tapos ko mga Dre dun sa sinabi niya na sa pagod. Sabi niya nung last week nga sir, yung mga 3 linggo niya yata mga Dre, no, parang naiyak na lang daw siya sa pagod mga Dre. Sa pagod kasi sinamahan ng homesick, naiyak na lang siya. Pero ngayon daw medyo okay na siya, kahit pa paano nakaka-recover na siya mga Dre ng konti, 'di ba? Kasi nga hindi niya kasama yung pamilya niya mga Dre, no. Sabi ko sa kanya, pwede mo bang kunin yung mag-ina mo papunta rito? Pwede niya lang daw makuha yon, sabi sa kanya, pag naging supervisor na siya mga Dre. So ang ginawa niya, kinausap niya yata yung employer niya kung yung possibility na maging supervisor siya para lang madala niya yung pamilya niya rito mga Dre, no. Pagkatapos sabi yata ng boss niya is sa mga susunod na buwan daw posible, sabing ganon. Sabi ko, ano bang balita sa pagka-PR nyo? Anong sabi? Kumbaga yung agreement nyo sa agency, kasi sa Mercan sila mga Dre, no. Sabi niya, kumbaga may agreement yata yung Mercan tsaka yung employer niya na after 1 year nila sa employer nila mga Dre, ipapollow up ng Mercan. So parang sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya is somehow mga Dre, no, tutulungan sila o si Brian na ma-PR. Tutulungan siya ng Mercan at yun nga, no, sa tulong ng ng employer niya mga Dre, no. Ngayon may nagtanong daw sa kanya kung may nabanggit niya yata, may nagpayo sa kanya na parang tsaka mo na dalin yung mag-ina mo rito pag ka na, pag PR ka na, parang ganon. Kasi nga mga Dre, bago pa siya ma-PR, 1 taon or mahigit, 'di ba? So iniisip niya na kahit nag-a-apply pa lang siya ng
kumbaga hindi pa siya nag-a-apply ng PR. Once na naging supervisor na siya, pwede na siyang ano mga dreno, pwede niya nang kuhanan ng open work permit yung asawa niya. Pwede niya nang mapapunta rito. Dahil nga sa ipinayo sa kanya na parang tsaka mo na sila dalhin dito pag PR ka na, yung somehow stable na, sigurado na yung ano mo, no, yung footing mo rito, tsaka mo na sila papuntahin dito. At kumbaga pagdating nila rito, wag mo na silang dalhin dito sa Quebec. Parang ganoon yung payo mga dreno, kasi nga France nga rito, di ba? Parang ang sinasabi yata nung nagpayo sa kanya, sa ibang province na lang magpunta mga dreno. Nasabi ko sa kanya na parang mas maganda yata kung kahit hindi ka pa nag-a-apply ng PR, kung kaya mo na silang kunin papunta rito, why not, 'di ba? At least hindi ka na homesick, kasi yung asawa mo pwede namang magtrabaho, yung anak nyo pwede namang sa gardery mga dre, yung ganun. So dalawa silang nagtatrabaho mga dre, kumbaga somehow mas mas magiging magaan 'di ba? Yung pag PR darating at darating yun Tsaka dito may trabaho naman mga dre, kahit hindi ka marunong mag-France. Pwede ka sa mga grocery store, sa mga retail mga dre, sa mga retail shop. Paano ba? Makakahanap ng trabaho dito mga dre, especially nga kung hindi mapili sa trabaho, ganun talaga. Pero para sa akin kasi mga dre, yung para sa akin lang yun na mas maganda na kasama mo yung pamilya mo, wala kang ibang iniisip, 'di ba? Nagtutulungan kayo, at least kahit gaano ka kapagod, pag uwi mo sa bahay, makikita mo yung pamilya mo, 'di ba? Makakarga mo yung anak mo. Hindi katulad nung pagod ka na tapos homesick ka pa. Yung ganoon mga dre, 'di ba? Yun yung iniisip ko, kaya nasabi ko sa kanya na bakit hindi mo na lang sila kunin kahit hindi ka pa PR, 'di ba? Basta pwede mo na silang kunin, why not? Dalhin mo na sila rito. At least magkatulong kayo mag-asawa, 'di ba? Magkasama pa kayo. Yung ganoon. Sabi ko nga sa kanya, kaya mo 'yan. By the way, nagbablog nga siya mga dre, sabi ko sa kanya, maganda yun, kumbaga i-share mo yung experiences mo, 'di ba? I-share mo yung struggle mo, at least talagang alam nila na totoo yung sinasabi mo mga dre, yung pinagdadaanan mo, 'di ba, na makakatulong na mapaghandaan nila, 'di ba, yung pupuntahan nila rito. Tapos natanong ko rin sa kanya kung magkano yung sa bahay niya. Sabi niya yung bahay nila is 4.5 mga dre, 4.5, dalawa yung kwarto, tapos may sala yon basically. Pero ang ginawa daw is yung sala ginawa na lang kwarto mga dre, so ginawang 3 kwarto yung 4.5, tapos wala na silang sala. Tapos ang bayad sa upa is 1.5. Sabi ko edi kung 3 kayo doon, di tagpa 500 kayo. Sabi niya wala pa daw yung isang makakasama nila sa September 8 pa darating. Kaya sa ngayon hati pa sila nung kasama niya. So tag 750 sila mga dre, Parang mga dre, parang syempre pagdating mo rito, para kang uli yung bagong kakaalis lang sa Pilipinas na OFW. Adjustment uli, 'di ba? Medyo na shock daw siya mga dre, sa parang culture shock. Tapos dun daw sa lugar niya is medyo karaniwang Pranse ang ginagamit na salita. Konti daw yung Pilipino. Kaya parang nakadagdag sa yun mga dre, nakadagdag sa kung sa pagka-homesick niya. Kaya siguro naiyak si Brian, Tapos eto pala ang isang tip mga dre. Sabi niya kaya siya nasa Walmart kasi bumibili siya pang spaghetti, na miss niya na daw kumain ng spaghetti. Sabi niya dati kasi sa Probigo daw siya bumibili mga dre, sa Probigo may kamahalan po doon. Parehas po ng IGA yun. Medyo mahal po ang paninda ron, kasi parang mas madami pong sila kosher product mga dre, mga halal. Ngayon na realize niya, kailan niya lang daw nalaman na mas mura pala sa Walmart tsaka sa ibang Asian store. Hindi po lahat ng Asian store mura mga dre, pero mura pa rin. Masarap mamili pag hapon na kasi wala na masyadong tao.
Ito lang pala yung pinamili natin mga Dre, no? Hindi ko na binili yung bag, kaya eto na lang. Makukulit yung mga ibon na yan mga Dre, oh. Nangaagaw ng pagkain yan eh. Uwi na tayo mga Dre. 6:20 na. Siguro mga alas 7. Hindi, dapat mga 20 minutes lang yung biyahe mga Dre, no? Yun lang yung pinamili ko mga Dre. 82.50. Ngayon, let's go home. Yun ang ulam namin ngayon mga Dre. Manok. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more.